Isaiah chapter 1 verse 18. Hayaan niyo po akong basahin sa Tagalog. Ganito po ang nakasaad na sinabi ni Isaiah at sinabi ito at salita ito ng ating Panginoon. Halika kayo at tayo'y magpaliwanagan. Sabi ng Diyos, sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak, kung susundin ninyo ang aking sinasabi. Tatamasin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ng Diyos. The passage is all about God is inviting us to come and to present our reasons. The gift of reasoning comes from our Lord based on our text. And that is one of the quadrilateral beliefs as people of God called Methodists. God actually urged, come now and let us reason together. Reasoning with God does not mean insisting, insinuating, or arguing with Him, or proving that He is wrong and you are right. You know that the practice of giving your reasons, it is good in the sight of God, because it leads to communicating consistently with Him. God is listening whatever reasons you have. God is not violating the freedom of expression. God is allowing to exercise this kind of freedom that comes from Him. But we must be careful, brothers and sisters in Christ, if the way we make a reason, it leads to draw away from God, that is risky. Maaring ikaw ay magdahilan, maaring mong ipaliwanag ang iyong nararamdaman o karanasan sa Diyos. Subalit, ang pinakamotibo po nito ay dapat lalo kang napapalapit sa Diyos sa iyong pangungusap, sa iyong paglapit. Ang pananampalataya at rason ay hindi pwedeng maghiwalay, sapagkat faith seek understanding, at yan ay pinapaliwanag at inihahatid ng banal na kasulatan. There is what we call scriptural reason. Kung tama nga naman yung sinasabi mo, bakit hindi kailangang pakinggan? Kung dapat lang na iyong sabihin, bakit hindi dapat balansihin? Kung ipinapaliwanag mo at meron ka namang justification, bakit hindi pagbigyan? In our ministry as a pastor, we are practicing leadership, not ownership or censorship.
Sa ating teksto po ngayon na binasa, mga kapatid, ay tumutukoy po ito na ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay Diyos na handang makinig, bukas ang puso, sapagkat binuksan mo ang iyong puso, ang pintuan ng iyong puso, lalong binubuksan ng Diyos ang pintuan ng kanyang puso. In our text, last Thursday, it's all about seek and you will find. It's all about knock and the open and the door will open for you. Ask and you will be given. Ang Diyos ay bukas ang kanyang isip, bukas ang kanyang damdamin sa anumang oras at sa anumang panahon. Kung nangangailangan ka ng kausap, ang Diyos andiyan na tanging mong malalapitan. It is very clear. God said, come. The word come requires human action. It doesn't mean na ikaw ang unang lumapit, kundi ang Diyos lagi ang unang lumalapit sa atin. Ang Diyos ang una na humihingi sa atin. Ang Diyos lagi ang naghahanap sa atin. At ang Diyos ang laging kumakatok sa pintuan ng ating puso. And now, He is doing His part. Kailangan po natin na mag-respond sa kanyang invitation. Come. Come now. Not tomorrow. Not next month. Not next year. Come now and let us reason together. Do you have any reasons to present in the sight of God? Our God is always ready to listen whatever reasons you have. Mga kapatid, isang napakagandang litrato na ang Diyos ay handa. Handa na siya ay tanggapin at yakapin niya po tayo na kahit anuman ang pagkukulang na ating nagawa. Come now and let us reason together. Lagi po nating tatandaan, baka ang ating dahilan ay puro mga alibay lang. Baka ang ating mga dahilan ay mga palusot lang. Baka ang ating dahilan ay naghahatid lang ng kaguluhan. Mga kapatid, ang Diyos ay magbibigay at maghahatid ng payo sa atin kung ano ang ating mga gagawin. Basta taos-puso po tayong magpakumbaba, dumulog sa Kanya, at tanggapin ang Kanyang salita. Ang salitang pagpapakumbaba, it doesn't mean you need to be silent at all times. The word humility, it doesn't mean you need to be silent. The word humility, it's all about telling the truth, facing the truth, and presenting your reason in line to the scripture. Madalas, we have a common misconception with regards to the word humility. Ay, ang taong yan, salita ng salita, sagot ng sagot, tayo ng tayo,
hindi mapigil ang kanyang dila kung kaya't wala sa kanya ang pagpapakumbaba. That's wrong, brothers and sisters in Christ. Hindi natin alam, baka pinaglalaban niya ang katotohanan. Baka pinaglalaban niya kung ano ang tama. Baka ang kanyang dahilan ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Let us think about that, brother. I will give you some example sa buhay ng mga worker. Kung ating titignan ay totoo na anuman ang mga magagandang nagawa in the past, mabuti o makakabuti, yan ay madaling kaligtaan at madaling makalimutan. Because there is a quotation in the social media that I have read saying that a church worker is always wrong because if he begins the service on time, his watch is advanced. If he begins a minute later, he keeps people waiting. If he preaches too long, he makes people get bored. If his sermon is too short, members said he is unprepared. If he owns a car, sasabihin nila na luxurious, mayaman ang ating pastor, mayaman ang ating worker, kahit hindi na kailangan bigyan ng love gift, hindi na bigyan ng panggasolina. If he does not own one, sasabihin nilang pulubi ang Diyos ng ating worker sapagkat hindi man lang makabili ng kanyang sapatos at hindi man lang makabili ng bagong pantalon. Marami po ang mga pwedeng idahilan kung bibigyan po natin ng dahilan. Kung siya ay laging nasa kabataan, sasabihin na nakakalimutan niya ang mga matatanda. At kung siya naman ay nasa mga kabataan, wala naman siyang panahon sa mga matatanda. Kung ang worker natin ay bata pa, marami pang alam, marami pang mga dapat malaman. Kung siya naman ay matanda na, kailangan na niyang mag-retire. Kung siya naman ay bumisita sa araw ng birthday na hindi ipinaalam, may sasabihin sa ating manggagawa. Kung hindi naman siya magbibisita, ang magiging dahilan, hindi ako binisita ni pastor. At kung maaga naman siyang darating, maaga po kayong dumating, pastor, sa aking kaarawan. Balik na lang po kayo mamaya. Subalit may appointment na siya, idadahilan na lang na hindi ako priority ni pastor sa aking birthday. If he is in the male young people, kung siya lagi ay nasa mga lalaking kabataan, maaaring akusahan siya na he is a gay. But if he is always with the female young people, it seems he is courting someone. Brethren in Christ, let us think about the way we make reason. Baka yung mga rason po natin na pumapasok sa ating isipan ay hindi na galing sa Diyos, kundi galing yan kay Satanas. If he is driving a very, very old tricycle, sasabihin na hindi inaalagaan ang kanyang tricycle. Subalit kung napakaganda naman ang kanyang tricycle, masiling-silang, marakrakap,
pangaalaan tuya. Kasi sukwarta ng pastor. Brothers and sisters in Christ, as long as we live, there are always people who are better than Him. Meron pong mga ganon na they are projecting that they are better than us. But if the church worker dies, dumating ang kanyang kamatayan, there is nobody to take his place. Mga ilan-ilan lang siguro ang pwedeng magmalasakit at mga ilan-ilan lang ang pwedeng tumugon sa kahilingan. Mga kapatid, ang sabi ng Bible sa Psalms chapter 105 verse 15, "Do not touch my anointed ones or harm my prophets," the Lord said. Sabi ng Panginoon na tayong mga nilikha ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga lingkod ng Diyos at sumusunod sa Diyos, meron tayong mga iba't ibang dahilan, meron tayong mga iba't ibang reason. Ini-exercise po natin ang ating mga dahilan. Tulad po nito, within 25 years in the ministry, lagi kong idinadahilan sa Diyos. I presented my reasons for how many times in the sight of God. Bakit ganito, Lord? There's nothing wrong when you present your reason with God, and God will act accordingly. Kaya't mga kapatid, sa oras pong ito, tayong mga worker, minister, sumusunod sa Panginoon, we cannot please everybody at the same time. Hanggat tama, may dahilan, may punto ang iyong sinasabi, huwag kang mananahimik, sapagkat maaaring ang iyong sasabihin ay makakatulong sa iba. But be careful, the way we make a reason must be in line to the will of God, must be in line to the wisdom of God, must be in line to the Word of God. Sa tanang ng aking buhay, mga kapatid, na-develop sa akin kung papaano ako magrason. Subalit lagi kong ini-evaluate din naman ito kung tama nga ba ang aking rason. May mga justification, may mga explanation, at may mga interpretation. Pero ang isang napakahalagang aral batay sa ating teksto po ngayon, mga kapatid, huwag nating idadahilan kung malinaw na tayo ay nagkulang, nagkasala. All you have to do, you come to God and admit your wrongdoings. Admit your sins against God. Ang sabi ng Bible, Isaiah chapter 1 verse 18, "Halikayo at tayo magpaliwanagan," sabi ni Yahweh. "Gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng iyan. Kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak kung susundin ninyo ang aking sinasabi. Tatamasin ninyo ang ani ng inyong lupain, ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay." Ito ang mensahe ni Yahweh. Tayo ay lumapit sa Panginoon. Tayo ay magkusa na hilingin ang karunungan at ang kaalaman ng Diyos sa ating buhay, sapagkat siya lamang ang higit nating kailangan. Meron pong pananampalatayang ibinigay ang Diyos sa atin. Meron din namang dahilan
Meron din namang mga karunungan na dapat po nating gamitin. Kahit sa oras pong ito, mga kapatid, I would like to encourage you, and God is encouraging us also, to use our reason. Pero hindi yung makakasira sa ating kapwa. Reason na hindi makakasira sa ating sarili. Reason na pakikipag-usap, pagsusumamo sa Diyos. Tulad po nito, mga kapatid, ang Calasiao United Methodist Church. Marami na po silang dahilan, marami na po silang reason bakit hanggang ngayon ay hindi pa natutugunan ang kanilang panalangin na itayo ang kanilang munting chapel at humihingi sila ng tulong, humihingi sila sa ating mga kapatiran. Hindi ko alam kung mangilan-ilan lang ang nagre-response. Being a pastor or minister of this certain church, I would like to appeal from the bottom of my heart. Please help the Calasiao United Methodist Church. Kahit wag na lang ako. Basta't ang mahalaga, ang kapilya ay maitayo. Mga kapatid, ang bahay-sambahan, ang lugar na kung saan pwede namin sambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sa tanang ng aking buhay, sa loob ng 25 taon ng pagmiministeryo, pagsunod, paglingkod at paggamit ng aking buhay sa Diyos. Bagamat sinasabi nila na laging nagkakautang ang church sa akin, no, mas marami akong utang sa Diyos. At kailan kaya din ako makakautang sa church mismo? Hindi na natin iniisip yan. As long as I live, I wanted to use my life and my family for the glory and ministry of our God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang iyong lingkod, Reverend Richard M. Reyes, patuloy po na nagsusumamo at nagpapagamit sa ating Panginoon. Pagpalain po kayo, mga generous grace giver, ihatid lamang po ninyo ang iyong tulong at sinisigurado ko po na ang tulong po ninyo na iyan ay magagamit para sa ministeryo. Amen.